Thank you, Mr. President. Thank you, distinguished Majority Leader. Distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor Senate Bill number 1482, the Classroom Building Acceleration Program of our esteemed colleague, Senator Bam Aquino. Sunod-sunod, kaliwat kanan ang mga lindol at bagyo. Winasak ang maraming silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Malinaw na malinaw, kailangang apurahin ang muling pagpapatayo at pagpapalawak ng ating public education infrastructure. Sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas, dahil sa nakaraang malakas na bagyo, nadurog ang simbolo ng pag-asa at pagkatuto ang ating mga silid-aralan. Noong bagyong Tino, mahigit 2,000 silid-aralan ang tinamaan at halos 400 ang ganap na nawasak. Libo-libong mga mag-aaral ang nag-aaral ngayon sa mga pansamantalang silungan. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ang mga guro naman araw-araw nagpupumilit lumikha ng isang ligtas na kanlungan para sa kanilang mga mag-aaral. Pero hindi nagsisimula ang krisis sa kalamidad. Mas pinalala ito dahil bago pa man nung bagyo at lindol, isiniwalat na ng EDCOM2 ang malinaw at kagimbal-gimbal na detalye. Bago pa man ang mga sakunang ito, 165,000 ang mga silid-aralan na backlog sa ating mga classroom. Sa nakaraang pagdinig ng budget ng DPWH dito sa ating dito sa Senado, nabanggit na 22 classrooms lamang ang napatayo ngayong 2025. Hindi ito simpleng mga numero. Mga bata itong gustong-gustong mag-aral kahit siksikan sa klase o 3 sa isang mesa, kahit marami sa kanila ay tinatawag na I-learners, kahit na sa ilalim ng puno ng saging o kaya puno ng mangga sila nagkaklase. Totoo pa rin ito. Ipinagkakait ang mga pasilidad sa edukasyon. Sabi nga sa ulat ng EDCOM2, naghihingalo ang ating sistema ng edukasyon, ang ating mga anak, ang ating kinabukasan. Pagkatapos ng lindol sa Cebu, kamakailan, meron isang batang nagtanong tungkol sa nasira niyang paaralan. Paano po kaya kami matututo kung wala na kaming silid-aralan? Ngayon, habang tinatalakay natin ang Classroom Building Acceleration Program, iaalay natin ang pagtalakay na ito sa mga bata, sa mga guro, mga magulang, mga pusong umaasa na ang ating mga magiging desisyon ay magbubukas ng mas maaliwalas na kinabukasan. Ang panukalang batas na ito ang magbibigay ng kapangyarihan hindi lamang sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan, kundi pati sa pribadong sektor, pati sa mga local government units at civil society organizations upang mapabilis ang pagtatayo ng silid-aralan sa buong bansa. Saklaw ng programa ang malinaw at tiyak na pananagutan sa pagpapatupad habang tinitiyak ang pagsunod sa mga bagong pamantayan sa mga lugar ng disaster prone. Disenyo ito para upang maging mabilis, mahusay at matapat ang pagpapatayo ng mga silid-aralan. Walang labis, walang kulang at higit sa lahat, walang kickback. Noong pagdinig ng panukalang batas na ito, nabanggit ng ating mga resource persons mula sa DepEd na mayroong panahon na dahil sa PPP, ang involvement ng open, transparent public bidding ng pribadong sektor, hindi DPWH. Noong mga panahon na yon, may matching ang DepEd at ang LGU para magkaroon ng school building program. Nung nagsanib puwersa ang PPP at ang matching ng national government at local governments, at one point, we were constructing
600 school buildings a week. Nagawa na noon, kayang gawin ulit ngayon, at ito ang layunin ng Senate Bill 1482. Ito ang pangako natin, walang bata ang dapat mawalan ng kinabukasan dahil lang sa nililipad o gumuguhong bubong. Walang guro ang dapat magturo sa ilalim ng pansamantalang tolda pagkatapos ng bagyo. Pinapantay natin ang isang institusyong pangmatagalan, isang programang karapat-dapat sa mga pag-asa na ipinagkatiwala sa atin at tumutugon sa mga natuklasan ng EDCOM 2 at sa realidad ng ating bansang climate vulnerable. In closing, Mr. President, dear colleagues, the future of education, the strength of our communities, and the dignity of the Filipino learner all depend on what we do next. Let us support the Classroom Building Acceleration Program. Let us build 600 to 1,000 classrooms every week and help us rebuild with urgency, creativity, and compassion. Salamat po.